Alam niyo po ba na yung oatmeal, hindi naman yan talaga healthy. So, nasanay kasi tayo na kapag sinabing oatmeal, maganda sa puso, maganda sa high blood, kasi marami siyang fiber. Pero hindi po kasi lahat ng oatmeal pare-parehas. Also, yung mga yogurt. So, pag narinig natin yung yogurt, good bacteria, probiotics, parang naisip natin healthy agad. Pero hindi po lahat ng yogurt na nabibili sa supermarket ay healthy. So, for this video, aalamin natin yung mga pagkain na madalas nating nakikita sa mga tindahan na akala natin healthy, pero hindi pala. Unahin natin yung tinatawag na granola. So yan, very common to. Meron pa yan, may mga minamarket pa yan as weight loss, minamarket siya as parang mataas sa fiber, and minamarket to na maganda daw for breakfast. And kadalasan po, kinakain to ng mga busy na professionals. Pwedeng, kahit students actually, mga on the go lagi kasi mabilis siyang dalhin, lalo na yung mga granola bars. Kakagatin mo lang tapos pwede ka na pumasok sa trabaho. Madalas din to minamarket sa mga beginners sa fitness journey nila kasi nga pampalakas daw ng muscle, pampataas ng energy. Pero hindi po nyo napapansin na yung ibang granola bars, hindi naman lahat yung ibang granola bars, pag tiningnan nyo po yung nutrition facts niyan, sobrang taas niyan sa sugar. So yung mga sugar na to, minsan dinadagdagan pa yan ng mga added flavoring, ng mga added chemicals, na kung saan nakakataas din ng calories. So instead na maging fit ka sa pag-gym mo, kung sobra-sobra yung pagkain mo ng granola, pwede ka pang lalong mas tumaba. Also yung mga ibang granola bars, hinahaluan po ng mga mantika. So depende po kasi yung pagpaprocess niyan eh. Yung iba po kasi hinahaluan nila ng mga seed oil. And again, itong mga seed oil, medyo inflammatory po yan sa katawan natin. At kapag inflame po ang ating katawan, mas mabilis tayong magkaroon ng sakit at mas mabilis tayong magdagdag ng timbang. Yung mga granola na nakaparang cereal. Yan, crunchy. Crunchy, delicious, and morning uplift. Tapos yan yung mga nakasulat dito. Source of fiber, no artificial flavors, and high with calcium. So usually, hinahalo to sa breakfast. So, tikman natin. Tapos, lagyan natin ng onting gatas. So, healthy, breakfast for people on the go. So, meron siyang added honey flavor and malalasan mo yung pagka-honey niya. Kaso nga lang, syempre minsan, yan, sa ingredients niya, merong added sugar, may mga added sunflower oil. So, yan minsan yung namimiss natin sa mga ganito na mukha siyang healthy pero pag may problema sa tiyan mo tapos hindi maganda yung digestion mo sa gluten or kapag mataas na yung sugar mo sa katawan, of course, baka lalong mapalala. Yung diabetes or yung sikmura mo baka sumama. So, according to the study, excess sugar intake na makikita natin sa ibang granola bars linked to metabolic syndrome and obesity. So, sabi dito, direct mechanism involved in fructose ability to dysregulate lipid and carbohydrate metabolism. Ibig sabihin, pag sobra po yung sugar, specifically yung fructose, nagbabago po yung metabolism natin ng fat and carbs. And dahil dyan, pwede po ito mag-lead sa metabolic syndrome. Yan po yung pagbabago ng metabolism natin. And chronically or sa katagalan, pwede po tayo magtambak ng maraming taba sa katawan at magkaroon ng weight gain. Kung gusto talaga natin ng on-the-go na breakfast or parang pre-workout, pwede po tayo gumawa ng mga DIY na tayo na lang. Hindi na tayo bibili ng mga granola na sobrang daming chemicals and sugar. Pwede po natin gawin is bumili tayo ng rolled oats, haluan natin ng peanut, and haluan po natin ng mga dried fruit. So, pwede nyo po yan iwan overnight. Lagyan nyo lang po ng onting gatas, iwan nyo po overnight. And then, kinabukasan, pwede nyo na po yan dalhin as breakfast or gawin yung pre-workout. So, para meron tayong mas healthy na alternative, ito yung ginagamit ko. Ito yung tinatawag kong overnight oats. So, dapat rolled oats. Mas maganda to, ginagawa ko tong pre-workout or breakfast before mag-work. Tapos, rolled oats. Tapos, mga 200 ml ng gatas. Tapos, pwede nyo lagyan din ng chia seeds. Chia seeds maganda to kasi source din to ng fiber para lagi kang busog. And maganda sa ating gut health. Tapos, kung hinahabol nyo yung inyong protein intake, sa mga gusto ng mataas na protein every breakfast, pwede nyo haluan ng whey protein. Yan. Okay na yan. Oatmeal, chia seeds, whey protein, tas onting tubig. And also, para magkaroon din ng onting flavor pa, pwede kayong mag-add ng onting peanuts. Onti lang, para may healthy fats tayo. Tapos maganda kung may ganito kayong lalagyan. Ito sa Army Navy, yung mga libre nilang jar. Shake nyo lang na ganyan. Tapos bukas pakita ko sa inyo yung magiging itsura niya. Lagay nyo lang sa ref. And ito na siya after one night. Overnight oats. Tikman natin.
Mas masarap to, nakadepende lasa niya sa lasa ng whey protein. Masarap to kung vanilla yung whey protein. Tsaka talaga mabubusog dito talaga. Next, yung mga yogurt. Specifically, yung mga flavored yogurt. Marami yan. May strawberry, may blueberries, merong vanilla. Marami po tayong nakikita yan. Very familiar po tayo yan sa mga supermarket. And again, ang problema nito, masyado pong maraming added sugar. Kagaya ng mga granola na pinag-usapan natin kanina. Again, ang yogurt po, maganda sana yan kasi nakakapag-provide yan ng mga good bacteria sa ating tiyan. So, pag maganda po ang good bacteria sa tiyan, ibig sabihin, napakaganda ng ating metabolism, mas matagal tayong busog, and naiiwasan po natin yung bloatedness at constipation. So, yan po yung mga benefits ng good bacteria na galing sa yogurt. Ngayon, kapag yung yogurt nyo ay sobrang flavored, sobrang tamis, and talagang ang sarap-sarap kainin, ang nangyayari, napaparami po yung sugar. Again, kapag sobrang dami kasi tayong sugar na kinakain, instead na dumami yung good bacteria sa tiyan, pwede siyang mabawasan at mangibabaw yung mga bad bacteria. Kapag nangibabaw or mas marami ang ating bad bacteria, pwede po tayo magkaroon ng constipation, bloatedness, and isa rin po ito sa mga sanhe kaya nagkakaroon ng mga breakout yung ibang tao. Usually, minamarket po ito as post-workout meal. Pwede rin minamarket to as energy boost, and minsan minamarket din siya as a healthy na dessert. So yun, no? Live active cultures. Siyempre, pag kinumpara natin to sa mga plain and Greek yogurt, mas bawas na yung mga culture nito. Or culture, and din yung sinasabi nating good bacteria or mga probiotics. Meron pa rin naman to, pero siyempre, mas bawas na siya. And again, siyempre, pag may added flavorings, mas mataas din yung kanyang sugar. Yan. Mas masarap talaga. So, okay lang naman kumain ng mga ganito kasi nga, ayaw naman natin i-deprive lahat ng food types or food choices. Maganda lang balance. And of course, kung ikaw ay diabetic na, meron ka ng sakit sa puso, and gusto mo magpaka-healthy, ma-advise ko, iwas ka sa mga gantong flavored yogurt. Doon ka na lang sa mga plain and Greek yogurt. So, according to this study, too much sugar added negates probiotic effect. Ibig sabihin, instead na marami kang probiotic or good bacteria sa tiyan, dahil sa yogurt, ang nangyayari, mas dumadami pa yung bad bacteria. Dahil sa sugar na dinadagdag dun sa mga yogurt na yon. So, sabi dito sa kanilang study, consuming too much added sugar can disrupt gut microbiota or yung ating microbes sa tiyan. Increasing pro-inflammatory bacteria, yan po yung nagsasanhi ng mga constipation, bloatedness, tsaka breakouts, while decreasing beneficial strains, yan yung mga bad bacteria, thus negating the positive effects of probiotics. So, ang number one tip po dyan, kung bibili tayo ng yogurt, iwasan po natin yung merong too much added sugar or maraming too much flavoring. Dapat po ang pinipili natin yung mga plain yogurt, Greek yogurt, or non-fat yogurt. Wag po yung mga Greek style. Iba po yung Greek style yogurt sa tunay na Greek yogurt. Pansinin niyo po, pag may style, ibig sabihin hindi siya yung tunay na Greek yogurt. So, pag bibili po ng yogurt, dapat po ganito. Ito, sample lang po ito. Non-fat na Greek yogurt. Marami naman pong ibang brands. Pero i-check niyo po lagi dapat Greek yung nakalagay. Ito yung consistency niya. Amoy pa lang, asim na eh. Yung lasa, halos parang tokwa na nga eh. Tapos lasang-lasa mo yung fermentation compared nung sa mango flavored yogurt na sobrang tamis, halos parang ice cream na nga eh. Ito, berry yogurt. Tapos every 100 grams, 68 calories lang. Baba. Kapag ito po kasi yung yogurt na pinipili natin, ito yung mas mataas sa protein, tapos mas preserve po yung good bacteria nito, and mas less din po yung sugar. So, mas nagbe-benefit yung ating sikmura sa mga good bacteria. So, yung mga pink tsaka mga blue na flavored yogurt na nakikita nyo sa 7-Eleven or sa mga supermarket, minsan mas matamis pa yan kaysa dun sa arnibal ng taho. Next, ito na, yung oatmeal. Sikat na sikat sa mga may high blood, sa mga matataas ang cholesterol. Okay po ang oatmeal kasi meron niyang fiber. So, nakaka-flush out din yan talaga ng cholesterol, mas pwede tayong magbaba ng timbang, pwede matulungan sa high blood diabetes natin. Kaso lang may mga uri ng oatmeal na kung tawagin ay instant oatmeal. So itong mga instant, usually wala na po yung fiber. Tinatanggal po, especially yung beta-glucan na fiber. Natatanggal yan kasi pinoprosesa po yan and nilalagyan ng flavoring and para maging instant siya. Kasi di ba nakapakete yan. Tapos minsan hot water na nga lang eh. Lagay mo sa hot water, lagay mo yung instant oatmeal, luto na siya. Kaso ang consequence po nito, wala na siyang fiber. So wala na yung sustansya na kailangan ng mga pasyenteng may high blood or mataas yung cholesterol. Also, kagaya din ng mga granola tsaka yung mga flavored na drinks na napag-usapan natin kanina, minsan may mga added sugar din yan. So, kapag added sugar, again, link po yan sa metabolic syndrome at sakit sa puso. So, ganito usually yung may mga instant. Usually, ano lang yan? Just add hot water. Tapos may mga flavor na yan usually. Tapos yung kanyang texture, iba na rin. Maninipis na siya kumpara doon sa rolled oats. So, ito yung mga instant oats. Maninipis yung kanyang pinaka-oatmeal or yung pinaka-oat grains niya. Tapos ito yung rolled oats, di ba?
Kita nyo yung difference. Ang lalaki nito. Tapos ito, parang halos powderized na. And, i-mix natin. Yan, para na siya naging gerber. Taste test. Powdery na masyado. Hindi mo na makuha nito yung mga fiber na kailangan. Usually, yung mga target market nito, yung mga mga medyo may edad na, di ba? Usually, mga na-advisean ng doktor yan na, kailangan mo damihan yung fiber, kailangan mo mag-oatmeal. Kaso minsan kasi, namamali tayo ng pili ng oatmeal. So, maganda pa rin. Kung bibili tayo ng oatmeal, iwas tayo sa mga instant, iwas tayo sa mga quick cook na oatmeal. Dapat po, rolled oats. Yan po yung titingnan nyo. Rolled oats yung nakalagay. R-O-L-L-E-D. Kasi kapag rolled oats, mas preserve po yung fiber niyan, mas preserve yung mga beta-glucan, mas magbe-benefit yung ating puso. So parang ex mo lang rin po yan, yung mga instant oatmeal na yan. Kala mo maganda sa katawan, kala mo masarap, pero toxic pala. Next, yung mga salad. So ito, very common. Order ka ng salad. Healthy living. Nagda-diet. Kaso lang, pagdating ng salad, sandamakmak yung dressing. Usually yan sa mga office workers na gusto nila guilt-free o kaya naman yung sa mga nag-buffet. Kahapon, nag-buffet, galing silang buffet or samgyup. Tapos today, gusto nila mag-light meal muna. Gusto nila mag-flash out ng mga kinain nilang karne. So nagsasalad muna sila, order sila ng salad. Ang problema, yun nga, sobrang daming dressing, sobrang daming seasoning, and sobrang daming mga sauce na nilalagay. Yung pinakagulay ng salad, okay yan. Magandang benefit sa katawan kasi mataas sa fiber, lagi kang busog, mataas sa vitamins, minerals, etc. Kaso kapag sobrang tambak po yung mga dressing na nilalagay nyo, ang nangyayari kasi dyan, mataas po sa calories yung mga dressing na to. So, akala mo nagda-diet ka, akala mo pumapayat ka, pero pwedeng kabaliktaran yung mangyari. Kasi po yung isang container ng salad dressing, especially yung mga Caesar, yung mga creamy na dressing, yung talagang malinamnam, yung isang container po na ganyan, pwedeng katumbas na yan ng isang bloke ng chocolate. And aside po sa calories na meron sa mga dressing na yon, mataas din po yan sa asin or sa salt. Again, kapag masyado po tayong maalat kumain, minsan din natin napapansin sa mga dressing napapaalat tayo. Kapag masyado pong mataas ang ating salt intake, pwede pong mag-lead yan into development of hypertension. So ito ay in-order lang natin sa Grab, Asian chicken wrap. So usually mga salad, pwede siyang naka-wrap, pwede siyang naka-bowl. So yan, naka-foil pa siya. Sarap kagatin, no? Tikman natin ang healthy salad. Healthy. Lettuce, tomatoes, dressing. Ito minsan yung nakakalimutan kasi yung mga dressing mataas yan sa salt. So kung kayo po ay high blood, bawal po kayo sa sobrang maalat. Sausaw natin. Hindi natin napapansin mataas to sa calories kasi sobrang sarap niya. Tapos, hindi natin alam, maunti lang siya. Pero pag naubos mo yan, itong isang container na to, para ka na rin kumain yan ng isang bloke ng chocolate. So, limit lang. So, according to this study, excess sodium intake strongly linked to hypertension and cardiovascular disease or sakit sa puso. So, excess sodium intake is a significant risk factor for high blood pressure and increases the risk of CVDs or cardiovascular diseases. Kasama na po dyan ang stroke at heart attack. So, kung mahilig po talaga tayo sa salad and gusto talaga natin magbawas ng kinakain or gusto natin magpaka-healthy, dapat po yung salad natin, ang piliin nating dressing, dapat siguro 1 tablespoon lang, okay na yon. O kaya wag masyado yung mga creamy, wag masyado yung mga Caesar salad or mga Caesar dressing. Piliin natin yung may mga citrus, yung mga may lemon o kaya yung mga may balsamic na vinegar. Or pwede ring samahan ng mga olive oil. So kapag ganyan po kasi yung dressing natin, kahit papano lesser ang salt niyan and mas balance po yung calories niyan. So hindi tayo tataas ng calories sa ating salad. Next, ito baka may mga nakikita kayo no sa internet, TikTok, Facebook na binebenta to. Ito yung mga chips pero gulay. Yan. Mga blank chips. So actually natikman ko na rin to and talagang malinamnam and talagang crispy siya. Ang sarap niya gawing snack and minsan mapapaisip ka na guilt-free. So kasi healthy, kasi gulay naman to na pinrito tapos nilagyan lang ng mga onting pampalasa. So parang naiisip natin, healthy to. Pwede to sa nagda-diet. Pero hindi natin napapansin, again, itong mga blank chips na to ay naglalaman ng mataas na mantika. Kasi ang pagluto po nito is of course deep fried. Kaya siya masarap kasi dinidip fry siya. So kaya kumakapit talaga yung flavoring and yung linamnam. And kapag masyadong mataas din yung mantika, of course tataas din yung ating calories. Pwede tayo magdagdag ng timbang. Pwede po tayo magkaroon ng mga diabetes, hypertension at high blood. Kadalasan din yan sa mga sa mga nagbabakasyon sa iba't ibang probinsya. Sabihin natin Bohol, galing ng Jensan, Palawan, tapos may mga
prutas chips. Mga banana chips yan. Banana chips, kamote chips. Kasi parang tunog healthy siya eh. Pero di natin napapansin na kapag naparami tayo, of course, pwede siyang hindi maging healthy para sa atin. So, banana chips, coconut chips, mga gulay chips na nakikita natin. Sige, buksan muna natin. Mamaya may magugulat kayo sa ipapakita ko. Pero tikman muna natin siya. So, yan. Very typical, no? Ng banana chips. Crunchy, flavorful, typical, masarap na banana chips. Nasa may banana, matamis. Tapos itong coconut chips. Nakalagay naman kung fina-fry nila, baka ito naka-bake to. Tapos gluten-free. Ito first time ko ito matitikman. Ngayon, itong si banana chips, ang isang serving nito, which is 30 grams, 149 calories. Tapos itong si Piatos, same sila ng serving size, 30 grams din, 150 calories. So, halos magkatumbas lang yung calories nila. Although, syempre ito mas maalat to siguro, I think, tsaka iba yung processing na ginawa dito kumpara dito. Kung gusto talaga natin ng mga prutas chips, gulay chips, banana chips, kamote chips na ganito, pansinin po natin and alamin natin kung ano yung uri or yung type ng luto na ginawa sa kanya. Pwede naman yan, hindi naman tayo naglilimit kasi talaga masarap yan. Pero iwasan natin yung mga deep fried. Kung mababasa natin yung label, kung nakalagay sa labeling na air fried siya, or naka-bake or binake siya, yun yung better option kaysa yung mga deep fried. Minsan nakalagay yan eh. So, bake, not fried. Okay yun, better option yun. O kaya air fried, better option din yan. Or, yung best option talaga, kung talaga gusto talaga natin kumain ng chips, ito yung pinaka-best option. Pwede tayo bumili ng ating sarili nating kamote or patatas, tayo ang maghiwa, lagay natin ng onting seasoning at ilagay natin sa ating air fryer. Basta manipis na manipis yung hiwa, okay na okay po yan. So sa mga naghahanap ng mga healthy na pasalubong galing iba't ibang probinsya, mga banana chips, chips. Sorry po, pasensya na, pero parang Piatos din yung mga yan. Next, itong mga fruit juices. Kadalasan yan nakabote. Tapos sa bote sa labeling nakalagay rich in vitamin C. O kaya naman sa mga kiosk, sa mga mall, kadalasan yan na mga fruit juices, mga fresh yung fruits. Tapos bine-blender, nilalagay ng yelo, nilalagay ng gatas, other sugar, etc. Okay naman yung mga yan. Ang nagiging pinaka-problem lang kasi kapag pinoproseso yung mga prutas, kahit blender lang or kahit lalo na yung nilalagay sa bote. Ang nangyayari po dyan, yung mga fiber, which is a very, very important component ng mga prutas, yung mga fiber natatanggal. So kapag natanggal yung fiber, almost na-strip off na rin or natanggal na rin yung mga essential nutrients. Although, yung ibang mga fruit juices talaga natitira yung mga vitamins and minerals. Pero kasi pag kumakain po tayo ng prutas, lalo na yung pinya, lalo na yung mansanas, na very, very important sa mga pasyenteng may PCOS or diabetes, yung mga prutas po na yan, napaka-importante po ng fiber niyan. Kasi again, kapag fiber, gumaganda po yung ating digestion, mas matagal tayong busog, and mas balanse yung ating mga microorganisms sa ating tiyan. So kung umaasa po tayo sa mga fruit juices na akala nating healthy, yung mga nakabote or yung mga tinitinda sa mga mall, instead na maging maganda yung ating sikmura or maging healthy tayo, pwede pang mapasobra yung pagkain natin ng sugar. Kasi may mga diadagdag din yung sugar, mga gatas. Again, kung gusto natin kumain ng prutas, mas maganda yung buo na prutas na lang talaga. Or kung gusto natin talaga na juice, siguro tayo na lang mag-prepare sa bahay. Iwas tayo dun sa mga tinitinda sa mga mall. Kasi may mga nilalagay sila dyang mga excessive na asukal. Next, yung mga low-fat milk. Yan. Low-fat, pang-diet, hindi masyado nakakataba, better than mga whole milk. Again, ang fat po hindi yan kalaban. Ang fat po sa katawan natin, very important yan na pamproduce ng hormones. Estrogen, testosterone, and important din po yung fat para ma-absorb natin yung mga fat-soluble vitamins, yung vitamins A, D, E, K. Ngayon, kapag yung mga sobra tayong umaasa sa mga low-fat milk, so sabihin natin nagda-diet tayo, lagi tayong naka-low-fat, pwede pong bumaba yung absorption natin ng mga important na nutrients. Also, itong mga low-fat milk na to, kasi pag tinanggal yung fat, wala na masyadong lasa yan eh. Hindi na masyadong malinamnam. So, para mas maging acceptable pa siya sa lasa ng mga consumers, minsan dinadagdagan pa rin nila lang flavoring and mga sugar. Mababa nga yung fat pero sobrang taas naman ng sugar. Yung ibang produkto. And also kapag masyado tayong umasa sa mga low fat, again, ang fat po maganda yan sa ating satiety or pagkabusog natin. Mas matagal po kasi tayong busog kapag may enough na fat tayong kinakain. So kapag laging naka-low fat tayo, wala masyadong fat yung ating milk, especially sa mga milk to, ang tendency mas nag-overeat pa yung iba. Kasi mas
mabilis silang magutom kasi nga wala silang fat eh. So yung satiety nila sobrang bilis mawala. Ang bilis na magutom. So, minsan sobra yung snacks nila, sobra yung kain. Okay lang naman mag low fat milk talaga kasi nga nakakatulong talaga yan para sa mga gusto magbawas ng timbang. Pero kung maglo-low fat tayo, dapat bawiin natin yung ibang fat sources sa mga whole food. Ano yung mga magandang healthy fats? So, itlog. Magandang healthy fat yan. Avocado. Maganda yan. Olive oil. Or syempre yung whole milk, yung gatas mismo. Huwag natin tatanggalin yung fat kasi important yan sa katawan. Pero huwag din sosobran. Very, very important yung concept ng balance or balance. So again, napasadaan natin yung mga akala nating or mga tunog healthy na pagkain na mabibili sa mga supermarket. Unang-una na dyan yung granola, mga yogurt na may mga flavoring, salad na sobrang daming dressing, yung mga chips, fruit juice, mga oatmeal, and mga low-fat na products. Again, mga tunog healthy pero kapag napapasobra or hindi balanse ang pagkain mo, pwede siyang maging unhealthy. Itong mga pagkain na to hindi po masama, hindi po natin yan kailangan tanggalin sa ating diet. Pwede pa rin yan kainin basta dapat balanse and maging aware lang tayo sa nutrition facts ng mga pagkain. So kayo ba, ano yung mga paborito nyo dito sa mga dinebunk natin pagkain? Comment down below. And kung may mga iba pa kayong food choices na gusto pag-usapan, i-comment nyo rin sa baba. And kung nag-benefit ka sa video ko, please follow my social media pages. Andito sila. Once again, I'm Doc Alvin, signing out. Yan, crunchy! Crunchy!